Sa panahon ngayon, iba't ibang katuruan tungkol kay Jesus ang naririnig natin. Mga katuruang salungat sa nakasulat sa Biblia. Kaya napakahalaga po na binabasa at pinag-aaralan po nating mabuti ang Bible sa tulong po ng Holy Spirit upang hindi po tayo malinlang o mabudol ng kaaway. Sumulat po si John bilang isang pastor na nagmamalasakit sa spiritual na kalagayan ng kanyang mga mambabasa. Tandaan po natin na siya po'y isa sa 12 disciples o apostles na pinili po ni Jesus. Saksi po siya sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kanya pong mga salita ay simple, madaling maunawaan, direkta at puno po ng pagmamahal. Ipinapahayag niya mga doktrina, lalo na tungkol po sa pag-ibig at pag-ibig sa kapwa, sa paraang madaling matutunan at isabuhay. Isinulat niya ang katotohanan kontra po sa mga maling turo o mga false teachings. Ipinagtanggol niya ang tunay na doktrina na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at itinuwid niya ang mga naliligaw ng landas at mga maling turo ng mga nagtuturong hindi nagkatawang tao si Jesus. Ang sulat po ni John ay nakatuon sa malalim, tunay at matatag na relasyon kay Jesus Christ na hindi nagbabago kahit sa paglipas ng panahon o sa gitna ng mga pagsubok. Itinuturo niya na ang tunay na alagad ay hindi lamang sumusunod sa kanyang emotions, kundi nananatili at nakaugat sa turo ni Jesus. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay Faith that Stands in a Shaking World. Sa 1 John chapter 4 verse 15, mababasa po natin, all who confess that Jesus is the Son of God have God living in them and they live in God. Ang nagpapahayag po na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Ang 1 John chapter 4 verse 15 ay tumutukoy po sa isang napakahalagang verse sa Bible na naglalaman ng pinakabuod ng pananampalataya. It answers three of life's biggest questions. Ang una po, who is Jesus? Secondly, what does it mean to follow Him? And thirdly, how can we be sure that God lives in us? Ang Book of 1 John ay sinulat po para sa mga churches na under pressure mula po sa mga false teachers na nagtatanggi sa tunay na identity ni Jesus. Itinatanggi ng mga ito na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Tinatanggi nila ang cross, ang kanyang resurrection, at ang kanyang pagka-Panginoon. Sinagot sila ni John hindi ng opinion kundi ng katiyakan. Iginit niya na ang Kristyanismo ay tatayo o babagsak sa kung sino talaga si Jesus. Ang discipleship po ay hindi lamang isang pagbabago ng ugali. Ito po ay pakikipag-isa sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus. Sa 1 John chapter 4 verse 15, pinagtagpi-tagpi niya ang katotohanan, ang pag-ibig at katiyakan upang palakasin ang pananampalataya ng mga sumasampalataya laban po sa mga huwad na turo. Ang tema pong ito ay nagpapakita na ang tunay na pagkakakilala sa Diyos ay nagbubunga po ng pagsunod sa kanyang mga utos at wastong pamumuhay. Now, point number 1, the call to open allegiance. Again, sa 1 John chapter 4, verse 15, mababasa po natin, all who confess. Now, yung Greek word po for confess is homologeo, meaning po to say the same thing, to agree openly, to declare publicly. Inulit ko po, hindi po ito opinion lang ni John. Ito po yung pagpapahayag na si Jesus ay Panginoon at paniniwala sa puso na si Jesus ay anak ng Diyos at Panginoon. At ito po yung nagbubunga ng pagbabago sa buhay. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi pinatutunayan na kung gaano karami ang alam natin, kundi kung sino ang hayagan nating ipinapahayag. Ito ay isang makabuluhang kaisipan na nakaugat po sa mga turo ng Bible. Second point, the content of true faith. Again, sa 1 John 4:15, that Jesus is the Son of God. Binigyan din po ni John ang katotohanan ito. Ang confession ay hindi lamang po pagkilala na si Jesus ay magaling na guro o propeta, kundi anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So Jesus' title as the Son of God affirms His divinity, that He is fully God. Sa Colossians chapter 2 verse 9, it is written, for in Christ lives all the fullness of God in human body. It also affirms His authority, that He is Lord of all. Sa Philippians chapter 2 verses 10 and 11, we can read that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth,
and every tongue declare that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Now, of course, it also affirms his incarnation, that God was made flesh. Sa John 1:14, mababasa po natin, "So the Word became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness." Ang salita pong word na ginamit po rito ay galing po sa Greek word na logos, which speaks of eternal pre-existence and divine self-expression. So kung si Jesus po ay anak ng Diyos, hindi mo lang siya basta gugustuhin. Kailangan mong mamili, sasambahin mo ba siya o itatakwil. Ang ibig pong sabihin, imposibleng maging neutral ka. Discipleship demands a decision. Marami ang humahanga kay Jesus, ngunit kakaunti ang sumusunod sa Kanya. Kaya sila lamang na magpapahayag na si Jesus ay Lord at sasampalataya ng buong puso na siya'y muling binuhay ang siyang maliligtas. Doon po sa Book of Romans chapter 10 verse 9, mababasa po natin, "If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved." Third point, the miracle of indwelling. Again, sa 1 John 4:15, have God living in them. Ito pong nakakagulat. Ang Diyos po na lumikha ng lahat, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay piniling manahan sa iyo. Na yung salita pong abide na ginamit po rito or living in them ay galing po sa Greek word na menei. Nang ibig po sabihin ay abide, remain, dwell. Ang ibig po nitong sabihin, sa sandali pong tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ay maninirahan na ang Diyos sa atin, His Holy Spirit, at hindi po bibisita lamang. Doon po sa Book of 1 Corinthians chapter 3 verse 16 sa New King James Version, mababasa po natin, "Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?" Imagine mo for example ang isang lumang-luma at sira-sirang bahay. Hindi na siya tinitirhan. Isa ng haunted house. Ang kaligtasan na hindi pagbisita o pagsilip lang ng Diyos sa bahay na ito. Aayusin niya muna ito at sa kanya gagawing tirahan. Kapatid kaibigan, kapag si Kristo ay nanahan sa iyong buhay, babaguhin ka niya. Nothing will be left untouched. Ito po'y nagde-remind sa atin na ang pananahan ng Diyos ay nagbubunga po ng pagbabago or transformation. Ang discipleship ay hindi tungkol sa self-improvement. Ang discipleship po ay tungkol sa spirit-empowered transformation. Fourth point, mutual abiding. Sa 1 John 4:15, yung last part, "And they live in God." Ang pagbabago po sa pag-uugali ay resulta ng isang buhay na relasyon sa Diyos. Sabi nga po ni Jesus sa John 15:4a, "Remain in me and I will remain in you." Kapag nanahan tayo kay Kristo, mananahan din siya sa atin. At ito po ay magkakaroon ng makabuluhang espiritual na resulta. Bungang hitik at sagana, pagtsatsaga at pagtitiis at katiyakan. Ang pananatili po ay hindi isang pasanin na dala ng tungkulin. Ito po ay devotion na pinatatakbo ng kagalakan. Ang discipleship po ay araw-araw na pakikipagniig sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral, at pag-meditate ng kanyang salita, pananalangin at pagsunod po ng may pag-ibig at kagalakan sa puso. Ang paghahayag po na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao ay paghahayag ng mabuting balita. Si Jesus na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin. Siya ang perfect sacrifice at siya po'y ipinako sa krus. Dumanak ang kanyang dugo at namatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Siya'y inilibing, ngunit muling nabuhay. Siya'y nagtagumpay laban sa kasalanan, laban kay Satanas, at sa kamatayan. Sa 1 Peter chapter 2 verse 24a, it is written, "He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right." Ang mabuting balita ay humihingi po ng iyong tugon. Gospel demands a response, repentance, and faith. Again, basahin po natin ang nakasulat sa Romans 10:9. "If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." So, iiwanan ko po sa inyo ang last verse na ito, 1 John 2:28. "And now, dear children, remain in fellowship with Christ." Maraming salamat po and God bless us all. Glory to God. Hallelujah.